Hi po, sa video na ito ay pag-uusapan natin yung gating at ungating. Dun sa nakaraang video, so pinakita na natin sa inyo kung paano i-check kung magka-match yung product dun sa Amazon saka dun sa Source Store. Ngayon naman, pag na-determine mo na exact match siya, kailangan mo siyang i-check kung ungated ka ba. Kasi pagka hindi mo check kung ungated siya, so you can waste time na i-analyze yung product na yon. Tapos pagka check mo siya, tapos gated ka rin pala. So, pwedeng masayang yung oras mo kasi hindi mo rin siya mabebenta. So, ako personally, kaya aminin ko to, last sa akin yung gating check. Okay? So, I always end up na nakakapag-analyze ng product na profitable, na maganda. Tapos, pag chinek ko na siya for gating or ungating, nangyayari, gated siya. So, sayang yung product. Pero hindi naman para sa akin kasi parang meron akong service na nagbibigay ako ng mga product. So, nagagamit ko pa rin. So, sa inyo, na mga gagamitin nyo yung mga products para sa sarili nyong store or sa store ng mga clients nyo, syempre, ang ideal is mahanap nyo yung mga ungated na products. Syempre, pwede naman kayo magpa-ungate na dadaanan din natin sa video na ito. Pero, ayun nga, mas maganda na ungated yung mahanap mo in the first place. Okay? So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano i-check yung gating or ungating na yan. So, bago ko ipakita sa inyo, just know na pag sinabing gated, okay, hindi kayo allowed na i-sell yung product sa Amazon. Merong mga levels yung gating, merong category, merong subcategory, merong brand. Okay? Tapos ito medyo controversial pero parang may lumalabas na may product gating. Dapat hanggang brand lang siya. So minsan lumalabas na kahit na meron kang brand, same brand, okay, dalawang products. Pwedeng ungated ko dun sa isa, tapos gated ka dun sa isa. So nangyayari 'yon, okay? So again, pagka gated, hindi mo siya pwedeng ibenta. Pag ungated, ay pwede mo siyang ibenta. Para mas maintindihan nyo, ibig ko sabihin, so punta tayo sa screen ko. So welcome sa screen ko, and dito nanghiram ako ng account ng isa sa mga kliyente ko, okay, para ipakita sa inyo. So tinakpan ko syempre yung kanyang data. So bago pa lang tong account na to, this is their second week, so wala pa silang benta. So which makes it ideal para i-check yung gating and ungating kasi pag bago yung account, syempre marami pang gated. So hindi ko alam kung gaano ka na katagal na nagbebenta sa Amazon, kung bago ka or matagal ka na. Pero kung bago ka, expect mo na maraming mga categories, subcategories, and products and brands na gated ka. So yun, simulan na natin na i-add yung product dito sa account nitong client na to, and tingnan natin kung ano mangyayari. So, usually, ang gagawin mo ay add products dito. Pero, kung sakaling magbago na naman yung setup ng Amazon, so, pwede kang pumunta rito, tas catalog, add products, okay? So, kahit alin dyan, pareho lang yung mangyayari. Okay, so, i-click ko to, add products, okay? Tapos, ang gagawin ko ay kukunin ko yung ASIN ng product. So, meron na akong mga nakahandang ASIN. Okay, tapos ilalagay ko siya rito. Yan. Tapos submit. So kapag nakita nyo na kailangan nyo i-click yung new, okay? I-select yung new. Pag nakita nyo na sell this product, okay, click nyo yan. Okay? Ayan. Okay, nakita nyo. You cannot change a product detail page or add offers of another seller's generic product. So kung maalala nyo yung kanina, sinabi ko yung mga generic brand ay iwasan ninyo. So I hope napanood nyo na unang video dito, yung saksakan na generic brand. So siya to. Ayun, nakita nyo. So, ungated siya, okay, kasi sell this product, okay, kaya hindi ko pinakita sa inyo, ito lang, okay, kasi pagka ganyan na sell this product, ungated ka na, for the most part, pwede mo na siyang ibenta. Pero kasi, meron yung mga, yun nga, pag click mo yung sell this product, may mangyayaring ganyan. Pag nakita mo yan, hayaan mo na, okay, hindi ka gated technically, pero hindi mo na siya pwedeng ibenta. So, make sure na i-click mo pa rin yung sell this product para makita mo kung may mga issues. Okay? Kasi pwedeng may ma-miss ka doon sa umpisa pa lang. Okay? So, ngayon, punta naman tayo sa ibang product. Okay? So, for the most part, again, sell this product is okay. Pero i-click nyo pa rin just to spot potential problems. So, ngayon, meron akong another sample. Tapos, pwede nyo lang i-add dito kung gusto nyo. Pero sige, para back to the start tayo. Ayan. So, kiklik ko yan and then paste. Okay, so makikita nyo rito na apply to sell. So, as always, select new. Tapos, click apply to sell. Tapos, ang tip ko sa inyo is just go through the process. Request approval, baka lang sakaling ma-approve kayo, okay? Ayan. Pag nakita nyo your account does not qualify, so, ibig sabihin, gated kayo, hindi nyo siya pwedeng ibenta. Ganun lang kasimple. So, kailangan nyo na lang mag-move on. So, next product na kasi para saan pa na i-analyze nyo yung product kung hindi naman pala kayo, ma-ungate. So, next natin, okay, another example. Meron na naman ako dito. So, check natin, okay? So, add products ulit tayo.
tayo. Tapos, ibang ASIN naman. Okay, yan. Okay, so may apply to sell ulit. Okay, tapos click yung apply to sell na naman. Tapos, click nyo yung request approval. Okay, does not qualify ulit. So, hanap tayo ng iba pang mga products. Okay, kasi meron akong gustong ipakita sa inyo. Kasi minsan, hindi lang yan yung lumilitaw. So, ito na naman, another sample ASIN. Tingnan natin. Okay, submit. Tapos, apply to sell pa rin. New. Okay, click apply to sell. Tapos, request approval. So, lagi nyo gawin yan. Okay, malay nyo. Okay, ayan. So, pag nakita nyo na selling application for brand, so at least one purchase invoice from a manufacturer or distributor. So, kailangan dated on or before February 14. So, within 180 days mula ngayon. So, 180 days mula ngayon pa urong, okay? So, dapat yung invoice na yan ay dated doon. Tapos, includes your name and address. So, dapat yung may address kayo doon. Either yung shipping address na nilagay nyo sa Amazon or kung ano man, dapat meron dyan sa kay pangalan ninyo. Tapos, at least 10 units yung nabili ninyo. Tapos, syempre, pwede nyo omit. Pero, yun, submit nyo na lang as is. I-ano nyo lang, i-print as PDF nyo lang, tapos select files. Tapos, piliin nyo yung tamang file, tapos upload nyo lang. Tapos, lagay nyo yung email nyo dito, tapos agree and submit. So, dito, magiging medyo controversial yung aking opinion, okay? So, para sa akin kasi, hindi ako nag-ungate para dun sa, at least sa management service ko ng, pang online arbitrage. Hindi ako nag-ungate. Bakit? Kasi online arbitrage naman eh. So, pag sinabing online arbitrage kasi, may tendency na hindi na siya ulit profitable the next time. Kumbaga, yung mga products na makikita mo ngayon, pwedeng hindi na sila ulit bebenta next time. Or hindi na ulit sila naka-sale next time. Or, out of stock na sila next time. So, para lang sa akin, okay, sa opinion ko lang, yung mga, yung mga ganyan, pag online arbitrage, skip na lang. Kasi bibili ka ng 10, tapos isusubukan mo siyang i-ungate, hindi naman lahat natatanggap. Di ba? Pwede mong i-try, you can try, pero hindi lahat pumapasa. Paano pag hindi ka pumasa, tapos anong gagawin mo? So, i-return mo yung product, di ba? Kung returnable siya, minsan hindi. Tapos, syempre, minsan yung return hindi libre. So, gagastos ka rin dun sa return. So, hassle pa, 'di ba? Aside from gastos, hassle pa. Ako lang kaya ayokong nag-ungate. Pero kayo, kung sa palagay nyo gusto nyo talaga tong product na to na nakita ninyo, tapos sa palagay nyo okay lang sa inyo yung risk na hindi siya matanggap. So, make sure na lang na i-check yung return policy ng pagbibilhan nyo, okay? Para ma-return nyo man lang kung hindi nyo maipapa-ungate. So, yun. Dyan, sa area na yan, is kayo nang bahala kung sang-ayon kayo sa akin or hindi. Okay? So, maraming dyan, maraming iba na sasabihin na dapat ipa-ungate mo. So, ako, hindi na ako nag-e-effort kasi online arbitrage. Siguro kung wholesale yon. Pagka wholesale, yun, talagang i-ungate ko kasi alam mo na pwede mo siyang balik-balikan each time. Okay? Alam mo na yung product na yun, pwede mong ulit-ulitin. Online arbitrage, hindi masyado. Rare yung mga products na pwede mong balik-balikan. So, hindi na ako nagsasayang ng oras sa ganito. And then also, meron din yung mga selling application na pang category, subcategory, ganyan. So, okay lang, pwede mong gawin yan. At least yung category, ma-ungate ka na. Okay? Or yung subcategory, ma-ungate ka na. So, ito kasing, isang to is brand. Okay, makita nyo, selling application for brand. Minsan makikita mo rito na may listahan, Iris and Romeo or Iris and Romeo branded. Tapos merong topical category, beauty category. So makikita mo yung mga levels ng gating dito sa application progress na to. Okay, may iba-ibang levels. Minsan makikita mo, minsan lahat gated ka. So gated ka dun sa category, gated ka sa subcategory, tapos gated ka sa brand. So minsan makikita mo yan. Okay? So minsan ito lang, brand lang. Minsan category lang. So yung mga category yon, pwede nyo ilaban yung mga yon. Okay? So, pag nakita nyo selling application for category or makita nyo rito na na category, kunyari, topicals category or health and beauty category, kunyari lang, okay, dito. So, yun, pwede ko pang ilaban yon. So, gagawin ko yun para ma-ungate ako dun sa, category kasi much wider. Pero kung specific brand lang, ako, ang opinion ko dyan is maghihintay na lang ako. So, I'll keep checking every few months. Kasi, eventually, i-ungate ka rin naman dyan sa mga yan as you sell more products. So, syempre, mas mahirap na maghanap ng products lalo kung bago ka na seller. Pero at least, hindi ka rin nagsasayang ng pera sa mga product na pwedeng hindi ka ma-ungate, hindi ka nagsasayang ng oras. Yun lang ang opinion ko. Okay? Next video, ipapakita ko naman sa inyo yung IP checking. Kasi yung IP na yan, yung IP violation, sa isang serious na kaso na pwede kayong mawalan ng account. So, yun ang pag-usapan natin sa next na video. Okay? So, maraming salamat po and I'll see you next video. Bye!